Matapos ang naiulat na food poisoning sa Bulacan, isa pang insidente ng food poisoning ang naganap sa isang eskwelahan sa Tuguegarao City. 2 estudyante sa kindergarten ang patay. 42 estudyante at guro pa ang apektado. Agad silang isinugod sa ospital. Ayon sa Tuguegarao Police, kumain ng mga biktima ng pansit na kung tawagin doon ay sinantak. Napagkamalan raw ng isang guro na asin ang oxalic powder at inihalo ito sa pagkain. Ang oxalic powder ay ginagamit na panlinis ng marmol. Kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ang nangyari. Meron pong namumuong sama ng panahon o low pressure area na papalapit sa ating bansa. Binabantayan po yan ngayon ng Pag-asa. Posible raw na maging bagyo na yan at posible rin maging mas malakas pa yan sa kadadaan lamang na bagyong Dodong. Nakatutok si Pia Arcangel. Papasok pa lang ng bansa ang low pressure area na kasalukuyan nasa karagatang Pasipiko. Pero ayon sa Pag-asa, sa ipinapakita nitong kilos at paggalaw, posibleng lumakas ito at maging isang ganap na bagyo na tatawaging Egay. Inaasama mamayang gabi o bukas papasok ng Philippine Area of Responsibility ang naturang low pressure area. At posible raw ng Huwebes o Biyernes, isa na itong ganap na bagyo. Base dun sa model namin, numerical model namin, magkakaroon siya ng rapid intensification. So by a day or two, baka meron na tayong bagyo. If mangyayari yung rapid, yung mabilis na pagbuo. Hindi inaasang maglalandfall si Egay. Tatahakin lang daw nito ang East Philippine Sea. Pero dahil baka lumakas pa nga ito, posible nitong hatakin ng southwest monsoon na nasa West Philippine Sea o dating South China Sea na magdadala ng ulan sa buong Visayas at Mindanao. Pati Metro Manila posible raw maapektuhan. Sakaling maging bagyo ang low pressure area, mas malakas pa raw ito sa bagyong Dodong. Iba na yung alerto, iba na yung nakahanda palagi, lalo na ngayong disaster months. Pero kung sa mga susunod na araw pa inaasang makakaapekto ang namumuong sama ng panahon, ang Baler Aurora ilang araw nang inuulan at lubog sa tubig baha. Hanggang tuhod ang lalim ng tubig sa ilang kalye. Wala na raw kasing labasan ng tubig baha dahil sa umunoy di magandang drainage system. Pinakang problema doon yung exit. Okay yung exit natin ng tubig. Drainage. So, drainage. At saka yung exit niya. Talagang yung exit niya. Talagang exit tayo. Inaasahang sa Sabado o Linggo, tuluyan ang makakalabas ng bansa ang namataang sama ng panahon. Pero posible pa itong magbago ng kilos at direksyon, kaya dapat laging maging handa at makibalita. Pwedeng silipin ang Pag-asa website o tumawag sa hotline 433 ULAN. Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Patuloy ang kalbaryo ng mga residenteng apektado ng baha sa Cotabato City at Maguindanao. Bunsod ng pag-apaw ng ilog. Ang ilang bata sa evacuation center nagkakasakit na at may isang batang nahulog sa baha. Mula sa Cotabato City, nakatutok live si Steve Bailisan. Mel, kung gaano nga kabilis inaanod yung mga water lilies sa Rio Grande, Mindanao, ang syaring bilis ng pag-usbong ng kawing-kawing na problemang kinakaharap dito sa lungsod ng Cotabato. Mula, Mel, doon sa masikip na evacuation site, bunsod nitong pagbabaha, hanggang doon naman sa peligrong hatid nito sa buhay ng mga residenteng naninirahan dito. Hanggang ngayon, Mel, hindi pa rin natatagpuan yung 3 taong gulang na batang babaeng nalunod sa baha kaninang umaga. Abala sa pagsisid ng mga miyembro ng Special Action Force sa silong ng ilang bahay na lubog sa tubig baha sa Poblasyon 1. Ang mga rescuer binaklas na ang sahig ng bahay na ito pero di pa rin natagpuan ang 3 taong gulang na si Warda Kumiling. 7 to 10 feet. Oh, dyan. Pero hindi naman kaya natanga yung agos na yung bata doon sa... Hindi pa nga tayo makasure. Masikip. Bandang 10:00 ng umaga ng aksidenteng mahulog sa baha ang bata. Nalingat daw mga nagbabantay na kapatid habang nagtitinda sa palengke ang kanilang ina. Marami akong anak. Tatakot lang ako eh. Ayoko talaga dito magtira. Gusto ko doon lang kami sa malayo dito sa tubig. Mahirap talaga. Sa monitoring ng lokal na pamahalaan, patuloy ang pagtaas ng baha sa mga lugar na apektado ng pag-apaw ng Rio Grande de Mindanao. Mula sa 23, umakyat na sa 26 mga apektadong barangay dito sa Cotabato City. Dahil dito, mahigit 2,000 pamilya ang nanunuluyan sa mga evacuation site.
Ganito yung typical na sitwasyon sa mga evacuation site ngayon dito sa Cotabato City. Yung mga evacuees, hindi rin sila makapagpahinga dahil parot pa rito yung mga estudyante na may pasok sa eskwela. Kahit pa medyo maulan ngayon, ay kalaban pa rin nila yung matinding init at yung maalinsangang pakiramdam dahil siksikan sila rito. At tuwing gabi naman, kalaban nila yung matinding lamig mula rito sa sahig dahil tanging mga banig lamang at sako yung pantakip nila. Ang anak ni Bailani Muson, 3 araw nang inuubo, sinisipon at nilalagnat. Malamig talaga. Kaya lang, konting tiis lang kasi wala tayong magagawa eh. Diarrhea naman ang tumama sa apo ni Kadia Tungkali, bukod pa sa rashes na tumubo sa balat ng bata. Sa tubig din siguro ito kasi napaliguan ko ng kahit na pinainit na tubig din, parang hindi rin matabla. Ang mga 2 linggo na ito at pagkatapos ng 2 linggo, pagpatuloy pa ito, mauubusan na rin kami ng stocks dito ng gamot. Bukod sa pagkain, damit, banig, kutson, kailangan din ng mga residente ng malinis na tubig na maiinom. Pero sadyang kailangan panghabaan ng mga residente ang kanilang PC lalo't patuloy pa rin nadaragdagan ng mga water lilies sa Rio Grande de Mindanao. Kanina kinastigo ang DPWH sa pulong ng City Disaster Risk Reduction and Management Council dahil daw sa mabagal nilang pagkilos sa pagpapaanod sa mga water lily. Mano-mano na ito, mukhang hindi tayo tinutulungan ng DPWH. And there was only one time, that was yesterday, Sunday afternoon, na siguro na konsensya na yung district engineer, pinadala niya yung isang water master doon sa atin. Sagot ng DPWH, di raw sila nagpapabaya. Pinipilit namin na magiging operational on 24-hour basis. Kaya lang talagang hindi kaya ng mga operators natin at saka yung makina din, kailangan din natin medyo iparelax. Nagkaroon kami ng consensus during our lunch meeting to even look for possible barges that we could utilize. So talagang ako hanggang Cagayan de Oro, naghanap ako ng marintahan natin na barge. Alam mo Mel, kabilang sa tinalakay naman doon sa pulong sa CDRRMC kanina, yung paglilipat na ng kustodiya nitong mga equipment gaya ng Water Masters mula doon sa Presidential Task Force on Mindanao River Basin patungo na sa DPWH Region 12. Yan daw ay para magkaroon na Mel ng malinaw na accountability at maiwasan na yung pagtuturuan sa responsibilidad. Mel? Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. Susunod, eksklusibo, tulak umano ng ilegal na droga, arestado. 4 na hinihinalang kriminal sa Mexico po yan. Kinuyugo. Hubert Webb humihingi ng danyos para sa kanyang pagkakakulong dahil sa kaso ng Visconde Massacre. Isang kaawa-awang tuta tila damit na isinampay ng kanyang amo. Tututukan po natin yan at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.